Magwawala mo na ako. Ito na ang inyong kinakatakutan. Mag-subscribe kayo, sigurado ikaw ay kikilabutan. Talagang makukontento sa magagandang mga kwento. Talagang kompleto, kaya pakikuha na yung kape mo. Writer at narrator, nagsanib puwersa. Kaya mas malupit, tahagupit, maganda narration, masarap sa tenga. Kaya ano pang hinihintay mo, pindutin mo na yan. Subscribe ka na, back to back horrifying stories. Huwag mo kalimutan yung bell ha. Back to back horrifying stories. Magandang araw po sa lahat. Gusto ko lang po sanang magbahagi ng aking kwentong kababalaghan na nangyari noong dekada 80. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Liza. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Hindi ko na lang po babanggitin sa inyo ang eksaktong lokasyon at pangalan ng baryo sa kwento kong ito. At paumanhin po kung sadya kong pinalitan ang tunay na pangalan ng mga kasama ko sa kwentong ito bilang respeto na rin sa kanilang pagkakakilanlan. Tubong Bukidnon po ako, ngunit naninirahan sa liblib na baryo ng Panay. At sana po ay huwag ninyong husgahan ang aking pagkatao bilang babae. Dahil tulad ng ibang kababaihan, nagmahal lang po ako at pinairal ang tiwala sa lalaking pinili ko. 42 anyos na po ako sa kasalukuyan, habang si Ronnie ay 39 anyos pa lamang. At nagkakilala po kami noon sa tinatawag na penpal o iyon pong palitan ng sulat na may kalakip na litrato. Iyan lang po kasi ang paraan noon para makilala namin ang isa't isa. Bagamat may telepono na po noong mga panahong iyon, mangilan-ngilan lang ang may linya sa amin. At tanging may mga kaya lang sa buhay ang nagpapakabit ng telepono. At kalimitan ay mga tagabayan lang. Sa totoo lang, magaling magsalita si Ronnie at palagi niya rin akong napapasaya kapag binabasa ko ang kanyang mga telegrama na nagmula pa sa South Cotabato at ako naman ay dito nanunuluyan sa tiyahin ko sa liblib na baryo ng Panay. Masasabi ko pong may katagalan talaga bago umabot sa amin ang telegrama ni Ronnie, ang kasintahan kong taga South Cotabato. Sa loob ng 1 linggo, halos 3 beses kumagatid ng sulat ang kartero sa amin. Sa kadahilan ng mahirap po talagang matunton ang aming baryo at marami ring pasikot-sikot. Halos sumabot din ng 7 buwan ang relasyon namin ni Ronnie sa pamamagitan lang ng sulat. Gayunpaman, madaling nahulog ang loob ko rito. Gayong hindi pa naman kami nagkikita ng personal. Ang tanging pinanghahawakan ko lang sa aming relasyon ay tunay na pagmamahal at tiwala. Hanggang isang araw, kinausap ako ng tiyahin ko na tinutuluyan ko rito sa Panay. At masinsinan akong kinausap niyon ng babae sa babae. Prangka at diretsahang nagsalita si Tiyang Edith. Isang bagay na hinahangaan ko rito. Iyon bang usapan na walang paligoy-ligoy? Isang tanong at isang sagot kumbaga. At walang arte sa katawan. Kailangan mata sa mata kung kausap ka niya. Misa, pamangking ko, masyado atang nahuhulog ang loob mo dyan sa kapempal mo. Sa totoo lang, wala namang masama riyan basta kilalanin mo munang maigi ang lalaking napupusuan mo. Saad na paalaala ni Tia Edith? Opo, Tiyang Edith naman eh. Huwag po kayong mag-alala. At hindi pa naman po ako mag-aasawa. Sagot kong paliwanag. Hindi ko naman sinabing mag-aasawa ka na agad.
Ang gusto ko lang kilalanin mo mabuti ang pagkatao ni Ronnie. Upang sa gayoy, wala tayong maging problema kung sakaling mauwi kayo sa kasalan. Dagdag pang paalaala ni Tia Edith. Hindi naglaon, sumang-ayon na lang ako sa tinura ng tiyahin ko. At hindi ko naman binigyan ng masamang kahulugan ang mga sinabi nito. Batid ko kasing pinoprotektahan lang ako niyon sa mga taong ngayon ko lang nakilala at nakausap sa telegrama. Ayon nga kay Tiyang Edith, lalabas lang ang naturalesa ng isang tao at ang tunay nitong ugali kapag nakasama ko na ito sa iisang bubong. Gayunpaman, tinandaan ko na lang lahat ng mga sinasabi ng tiyahin ko para na rin sa aking ikabubuti. Subalit, makalipas ang 7 buwan ng relasyon namin ni Ronnie, ay nagulat ako dahil kinuha niyon ang eksaktong lokasyon ko sa liblib na baryo ng Panay, kung saan ako nanunuluyan, at sabi niya gusto niya raw akong makita ng personal, gayon din si Tiyang Edith. Samantala, wala akong ka-idea na ang pagpunta sa amin ni Ronnie ay hindi lang basta dadalaw para makita ako, kundi para na rin pala mamanhikan. Ngunit sa puntong iyon ay medyo tumaas ang kilay ng tiyahin ko. Sabi pa ni Tia Edith, masyado raw yatang mabilis ang mga pangyayari, gayong dadalaw pa lang ito ng Panay. Pagkatapos ay mamamanhikan na kaagad. Kung kaya pinapunta ng tiyang ang Itay Mando at Inay Meli. Mula Bukidnon, lumuwas ang mga iyon papunta sa bahay ng Tiyang Edith. Dagdag pa ng tiyang, maigi na raw na saksi ang mga magulang ko sa kung ano man raw ang aming mapag-uusapan. Lalo na ang angkan ni Ronnie na ngayon ko rin lang makakaharap at makakausap kung sakali. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, muling nagpadala ng telegrama si Ronnie. At ang sabi niya sa sulat, dadating raw sila sa araw ng linggo kasama ang kanyang mga magulang. Pero sa totoo lang po, magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ng araw na iyon. Halos tuwa at pananabik ang nangingibabaw sa akin ng mga oras na iyon. Dahil natutuwa ako para sa mga magulang ko na halos 1 taon kong hindi nakita. Nananabik ako dahil sa loob ng 7 buwan mahigit ay makikita ako na ng personal ang lalaking iniibig ko. Habang ang tiyahin ko naman ay bahagyang napapangiti dahil ngayon lang daw ako nakitang masaya. Lalo na't simula nang manirahan ako sa puder niya. Dahil sa totoo lang, wala pang naglakas ng loob na may mangligaw sa akin. Lalong-lalo na at naiilang sila sa tiyahin kong mala Gabriela silang daw sa katapangan at sa kasungitan. Isa pa, hindi naman matapobre ang angkan ko dahil galing din naman kami sa hirap. Sadya lang masungit at prangka si Tiyang Edith. Pero mapagmahal na tiyahin. Iyon bang tipong kaya akong ipaglaban ni Tiyang ng patayan sa kung sino man ang gustong gawan ako ng masama. Pero ewan ko ba? Maganda naman ang Tiyang, mabait at madiskarting babae. Kaya lang, mas pinili niya lang talaga ang magpakatandang dalaga. Ngunit, ayon kay Itay Mando, may naging kasintahan naman raw ang Tiyang nung kadalagahan niyon. At sa katunayan, pinipilahan daw si Tiyang Edith ng mga binata nung kapanahunan nila. Kaya lang, labis na nadismaya ang tiyahin ko nang may makarelasyong siyang taga South Cotabato. Sa makatuwid, hindi naging maganda ang buhay pag-ibig nito sa piling ng kanyang naging nobyo. Ayon pa sa ama ko, ang naging kasintahan kasi ng Tiyang ay nagmula sa isang lahi ng mga aswang.
na kung tawagin ay mangalok. Yun bang uri ng aswang na kumakain ng mga bangkay sa simenteryo? Kung pagbabasihan ko nga ang mga kwento ni Itay noon, bago ako makapunta sa Tiang Edith ay masasabi kong hindi talaga maganda ang naging buhay pag-ibig ni Tiang Edith. Isa pa, dahil sa ritual ng mga aswang na mangalok, ay muntika na rin daw maging alay ang tiyahin ko. Kung kaya't napagtanto ko na kung bakit mabigat ang dating ni Ronnie kay Tiang. Bukod kasi sa taga South Cotabato ito, ay may nararamdaman talagang kakaiba ang tiyahin ko. Una sa lahat, ayaw raw nitong maranasan ko ang nangyari sa kanya sa Cotabato, kung saan dinala ni Roman ang tiyahin ko na kasintahan nito. Iyon ay ayon sa kwento ng aking ama na nagpahamak kay Tiang. Isa pa, kung hindi nga lang daw tinulungan si Tiang Edith ng isang albularyo sa lugar nila Roman, ay malamang raw na pinagpiestahan na ito ng mga aswang. Sa ritual kasi ng mangalok, kailangan munang orasyonan ng isang alay bago ito kitilan ng buhay. Pagkatapos niyon ay saka palang pagpipira-pirasuhin ang mga katawan ng alay bago yon ipakain sa mga aswang. Isang bagay na ipinagpasalamat ni Tiang Edith sa albularyong tumulong sa kanya ng panahong iyon. Itong tatandaan mo, Risa. Kung sakaling mauwi kayo ni Ronnie sa kasalan, piliin mo pa rin manatili sa poder natin kaysa tumungo sa Cotabato sa piling ng asawa mo dahil wala kang kakampi ron. Mahabang paliwanag ni Tiang. Opo, Tiang Edith. Yan din po ang paalala ni Itay. Napilitin ko raw si Ronnie na manirahan sa poder natin kung sakaling ikakasal kami. Isa pa po ang sabi ng Itay, kung talagang may pagmamahal sa akin ang kasintahan ko, ay mananatili raw po ito sa tabi ko. Magkasunod kong paliwanag. Sa puntong iyon, sumang-ayon naman si Tiang sa aking mga tinuran. At sabi pa nito, gagawin niya raw ang lahat para protektahan ako sa mga taong gustong manakit sa akin. Hindi naglaon, sumapit ang araw na pagdating nila Itay Mando at Itay Meli sa baryo nila Tiang. Masayang nagkumustahan ng magkapatid, si Tiang Edith at ang ama ko. Kasabay niyon, inusisa ako ng aking mga magulang ng ilang bagay. Sabi nila, malalaman raw nila kung karapat-dapat raw ba si Ronnie na mapabilang sa aming angkan. Dahil kung sakaling mauuwi nga kami sa isang kasalan ay gusto nitong masigurado ng mga magulang ko ang aking kaligtasan. Sa pagdaan ng mga araw, masaya kaming nagsalo-salo sa hapagkainan at sinulit ko ang bawat araw na kasama ko ang aking mga magulang sa baryo nila Tiang Edith. Gayon din ang iba pa naming mga kapitbahay na mabuti ang naging pakikitungo sa amin ng Tiang. Sabi nga nila, iba ang katapangan ng tiyahin ko, daig pa daw si Gabriela silang. Isa pa, ang tingin nga raw nila rito, minsan ay isang lalaki. Ultimo mga tatay ko, walang magawa kapag nagagalit ang Tiang dahil minsan na siyang hinabol nito ng gulok nang magtalo raw sila sa isang kwentuhan. Alam mo ba anak, Riza, ang tiyahin mong yan, daig pa kaming mga lalaking kapatid niya kapag nag-amok. Diyos por santo, talagang maiihi ka sa salawal. Kwentong sambit ng Itay. Sa puntong iyon, medyo natatawa akong hindi ko maintindihan. Lalo na kapag tinitingnan ko ang itsura ng Itay. Subalit nang matapos ang kasiyahan namin sa maghapon, ay sabay-sabay na rin kaming natulog ng gabing iyon upang paghandaan naman ang pagdating nila Ronnie. Subalit sa nakalipas na magdamag, halos hindi naman ako makabuo ng tulog sa kakaisip
kung ano o sino ba talaga ang iniibig ko. Madaming katanungan sa utak ko na gusto kong bigyan ng malinaw na kasagutan. Kinabukasan, naganda ng kaunting salo-salo ang angkan ko para sa pagdating nila Ronnie at kung sino man ang kasama nito. Subalit, sa pagdaan ng mga oras, halos tanghali na nung dumating ang kasintahan ko. Kasama ang ama nito at napansin kong pailalim kong tumingin yun habang si Ronnie na may nakangiti sa akin. Samantala, nang matapos ang kaunting salo-salo at kwentuhan, ay inihatid ko na sila Ronnie at ang kanyang ama sa kubong tutuluyan nila ng ilang araw. Subalit lingid sa aking kaalaman, ang ama pala ng kasintahan ko ang dating nobyo ni Tiyang Edith. Kaya pala ganun na lang kung titigan ng tiyahin ko ang ama ni Ronnie. Kung kaya't kinausap ako ng masinsinan ni Itay at ni Tiyang. Ipinaliwanag nila sa akin na hindi ordinaryong tao ang lalaking iniibig ko. Risa, pamangking ko, hindi ordinaryong tao ang iniibig mo. Nung pamang ipinakita mo sa akin ang litrato ni Ronnie, mabigat na ang dugo ko. Dahil pala anak siya ni Roman, ang lalaking inibig ko na muntik ng kumitil ng buhay ko. Giit na saad ni Tiyang. Oo nga anak, tama ang Tiyang Edith mo. Mapapahama ka lang kapag ipinagpatuloy mong gusto mo. At hindi si Ronnie ang tamang lalaki para sa'yo. Paliwanag ng Itay. Kinabukasan, kinumpronta ni Itay at ni Tiyang si Mang Roman at si Ronnie upang paalisin ang mga ito sa baryo namin. Bago pa daw dumanak ang dugo ng mag-amang aswang sa lugar namin. Tangina mo, Roman! Ang lakas na mong dumayo ng panay matapos mong tangkain ng buhay ko. Ilang taon na ang nakakaraan. Gigil na sambit ng Tiyang. Mabuti pang umalis na kayo Roman. Bago pa dumanak ang dugo ng aswang sa baryong ito at hindi ninyo makukuha si Riza para sa ritual ng aswang. Saad ng Itay. Magunos dili ka, Edith. Mando bayaw. Nagpunta kami rito hindi para makipag-away o makipagpatayan. Aalis din kami ng anak ko kung yun ang nais nyo. Huwag mo akong matawag-tawag na bayaw. Hindi kita bayaw, hayop ka! Baka magdilim ang paningin ko sa inyong mag-ama. Tagpasin ko yung mga ulo ninyo, mga hayop kayo, mga aswang! Gigil na saad ng Itay. Napakaganda mo pa rin, Edith. Huwag kang mag-alala. Makikita pa tayo. Sambit na papuri pa ni Mang Roman. Sa puntong yun, naging malinaw na sa akin ang lahat. At kinalimutan ko na ang anumang namagitan sa amin ni Ronnie. At itinuon ko na lang ang sarili ko sa mas makabuluhang bagay. Gayunpaman, nagpapasalamat ako sa aking ama at tiyahin na palaging nagpapaalala sa akin na kilalanin kong mabuti ang taong naiibigan ko. Dahil ayon sa mga ito, ang mga aswang daw ay magaling pagdating sa pananalita at pagbabalat kayo. Shoutout portion po tayo sa mga nakasama namin sa aming unang kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Si Kuya Vince C., si Ate Yoli Gintivano, ang aking kapatid na si Ang Pulang Dragon, ang ating pong writer si Mr. Marvin Sigua, ang aking kapatid na si Antingera, si Colorblind Zeus, si Natasha Jimenez, si Dirk Aguilar, si Rafael Arcangel, si Kuya Barry Barrera ng Ang Sundo o Horror Stories, si Mary Lorenzo, si Skyworks, salamat po sa pag-subscribe nyo, si Mr. Romel Amable, si I Heart Maria, si Lakay Stories, si Kiana Knight, si Miss Valentina Wrights, si Kuya JC ng JC and Red Tagalog Creepy Stories, at ang aking kapatid na si Binibining Imahinasyon.
Maraming salamat po. God bless us all. Magwawala muna ako. Ito na ang inyong kinakatakutan. Mag-subscribe kayo. Sigurado ikaw ay kikilabutan. Talagang makukontento sa magagandang mga kwento. Talagang kompleto. Kaya pakikuha na yung kape mo. Writer at narrator nagsanibwersa. Kaya mas malupit, kahagupit. Maganda narration, masarap sa tenga. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na yan. Subscribe ka na. Back to back, horrifying stories. Huwag mo kalimutan yung bell ha. Back to back, horrifying stories.